Later, sa video na ito, gagawa tayo ng low-carb caramel sauce or spread. So, lalagyan ko lang po ng butter. Diba? Para talaga siyang totoong tasty. Pero sa ibang part ng bansa ng Pilipinas, hindi po tasty yung tawag. Low bread po talaga yung tawag ng iba. Ayan. Ang sarap tingnan. So, pwede po kayo maglagay ng sweetener. Yung mga granulated. Ayan. Naubusan na po ako ng granulated. Ito po ay green dahan pure erythritol. Ayan. So, ilagay po natin ito sa oven toaster for 1 minute lang siguro. So, while waiting sa tinotoast po natin, gagawin naman natin yung caramel. Ilagay ko po dito. Actually, ilang beses ko na po yan siya tinikman. If you love this recipe, please like and share and follow me for more low-carb recipes and health tips. Ayan, ito yung ginawa nating caramel. So, ito na po yung ating toasted bread na nilagyan ng butter. Ayan. Ready to serve. O, diba? Ito yung toasted bread. Ito naman yung nilagyan ng caramel spread. So, tikman na natin. Uunahin ko po yung toasted bread. Try naman natin itong caramel spread or caramel sauce. Ang caramel spread recipe ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Mas gusto ko to. Mas masarap talaga kapag marami. Ayan. Ang sarap. O, diba? Promise, ang sarap talaga. Ang sarap papakin ng caramel. So, kung naka-high carb ka nito, umaapaw na ang blood sugar. Pero since naka-low carb naman ako, no worries ang aking blood sugar. Pero take note, ang mga nasa healing stage, avoid po talaga all low-carb goodies or treats. Tsaga-tsaga lang po muna. Pinagdaanan ko din po yan. As in, wala talaga ako mga low-carb dessert. Kahit mga cocoa aminos na yan, wala talaga ako. Kahit yung mga coconut flour na yan, wala talaga ako niyan dati. Water lang talaga. Electrolytes. Ang sarap talaga, promise. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng caramel spread or caramel sauce. Gamit ang isang saucepan o kahit anong kawali basta hindi po non-stick. Maglagay ng 1/4 cup butter. Over low heat, tunawin ang butter. I-emphasize ko po na huwag gumamit ng non-stick dahil isa sa mga ingredients po natin ay butter. Based on my observation, kapag may butter po at non-stick pan yung gagamitin natin, humihiwalay sa ibang ingredients yung butter. Ngayon, maglalagay na po tayo ng 1/2 cup sweetener in powdered form. Dahil kapag granules po yung ating gagamitin, habang bumababa po yung temperature ng ating sauce, ay nagkakaroon po ng process of crystallization. Over low heat, hintayin lang po natin na mag-caramelize yung sugar.
From time to time, haluin lang po yung ating mixture. Bantayan po ng maigi para maiwasang masunog. Tuloy lang ang paghahalo at pagluluto hanggang sa ma-achieve natin yung brown color and thick consistency. Then add pinch of salt. Mix well. Then add 250 ml all-purpose cream or heavy cream. Haluin ng maigi until well combined. Over low heat. Continue cooking until we achieve a thick but runny consistency. Ngayon, maglalagay na po tayo ng 1 teaspoon vanilla flavor. Pagkatapos haluin ng maigi, uulitin ko, huwag po pabayaan na masunog ang ating mixture. Gamit ang isang maliit na bowl, maglagay ng 1/8 teaspoon of xanthan gum. Tapos maglagay ng konting sauce at haluin ng maigi. Then, add more sauce hanggang sa madilyute natin yung xanthan gum mixture. Ngayon, unti-unting ibalik yung xanthan gum mixture sa ating pan. Then, mix well. Continue cooking hanggang sa ma-achieve natin ang very thick but runny consistency. At ngayon, luto na ang ating caramel sauce. Let it cool for a few minutes. Then, transfer to your desired container.